Hello po. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po mga kababayan, mga minamahal. Good morning po. Ngayon po ay 25 ng September 2024. September 25, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:41 na. 6:41 na. Ngayon ay nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa narinig ko kahapon kay Engineer Tuto Kausing. Ito si Sara Duterte ay parang naghahamon pa ng impeachment. Iyon po ang narinig ko kahapon. At bibigyan ko po ito ng komento. At ang title ko po ngayon ay Sara Duterte, bakit palaban sa impeachment? Yung action niya po at saka yung mga sinasabi niya ay lumalabas na siya ay palaban. Opo. At yan po ang i-discuss ko ngayon dito. Palaban kasi palagay ko talagang hindi na siya mag-attend ng hearing patungkol dyan sa budget niya. Palagay ko lang ha, kaya palaban na talaga yan. Una ay yung pumunta ata ng nag-swimming eh. Opo, pumunta. Pero naka-schedule na mayroong budget hearing para doon sa Office of the Vice President. Ayun lang hindi ba? Yun lang ay talagang na yan bali wala sa kanya yun nga, kinakalaban niya kung ano man ang move na gagawin ng Kongreso o kung sino man yan na inaakala niya na lumalaban sa kanya ay palaban siya. Ayan po. Ngayon ay ano ang reason po? Ano ang reason bakit palaban siya? Ay ito po ay una kong narinig ito nung buhay pa po si Percy Lapid. Opo. Pero bago nagsalita si Percy Lapid, nasa isipan ko na po yan. Nasa isipan ko na later on maglalaban ito si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos. Nasa isipan ko na po yan. Kasi kaya po natin i-predict ang future Kaya po. O at least ay maaninag natin kung ano ang mangyayari. Pag-aralan mo yung sunod-sunod na pangyayari nung nakaraan. Ayan po. Kaya pong i-predict ang future. O at least mayroon ka ng guide. Ganun po yan. Kaya hindi naman tayo propeta. Hindi ba? Hindi naman tayo manghuhula. Pero bakit sinasabi ni Percy Lapid na mag-aaway ang dalawa? At ako, ganun din. Hindi pa niya sinasabi. Nasa isipan ko na. At ito po ang reason, bibilisan ko lang po, at kasi ito rin yung sinabi ni Engineer Tuto Kausing. At ako ay nakikiisa sa kanya. Kasama na yung hinahangaan ko na si Percy Lapid. Ganito rin ang findings niya o ganito rin ang sinasabi niya. Ngayon ngayon ko lang sasabihin ito. Kasi nga, hinihintay ko talaga ang pagkakataon na makita ko na talagang palaban. Opo, ayaw ko kasi magsalita na, baka hindi naman nag-aaway yan, pero sa ngayon, kitang-kita na po Ito po ang mga reason ko, ito ang mga reason namin ni Percy Lapid at saka ito nga si Engineer Tuto Kausing. Ay ako po ang qualification ko po dito
ay engineer po ako eh. Dalawa po ang lisensya ko. Electrical engineer at saka mechanical engineer. Kaya qualified po ako mag-discussion nito. Opo. Nagturo din ako ng engineering ng halos 6 na taon doon sa bayan namin, Ramon Magsaysay University na ata ngayon yan. At yung may mga estudyante po ako na mga professional na ngayon, professional electrical at saka professional mechanical. Ako ay yung unang exam pa lang kasi ang hirap kumuha ng professional noon eh. Talagang gagastos ka ng katakot-takot. Pero dagdag sa qualification ko graduate ako ng electrical engineering, graduate din ako ng mechanical engineering, at kumuha din ako ng masteral ng electrical engineering dyan sa TUP. State College din po yan, dyan sa TUP. Yan, katabi ng Normal, Ayala Boulevard at saka corner San Marcelino. Malapit yan sa TAP. Diyan ako kumuha ng masteral po. Halos 3 taon yan. Pero hindi ko natapos kasi nga yung nakuha ko ay mayroong thesis. Ay ang hirap din gumawa ng thesis. Kaya natapos ko yung mga academic requirement pero ang thesis, aywan ko kung 6 units yan o 3 units ang thesis. Hindi ko na tinapos. Ayan po ang qualification ko. Kaya pwede po ako mag-discuss dito. Opo, pwede. Ngayon, palaban, ito number 1, palaban dahil alam nila hindi naman sila nanalo. Ayan po eh. Worst comes to worst, okay lang sa kanila. Ayan, kasi alam nila na hindi sila nanalo. Pangalawa, palaban dahil alam nila, dinaya lang nila ang eleksyon. Matanggal man sila, okay lang. Hindi ba? Pangatlo, palaban dahil malamang siya ang mas higit na nagmanipula ng eleksyon. Yung grupo nila, si Duterte mismo, si Rodrigo Duterte po, kasi siya ang nakaupo eh. Sila talaga ang gumalaw o ang nagmanipula o sila ang may mas malaking sabihin natin na pananagutan dyan sa dayaan sa eleksyon. Remember yung 2019 election po ay dinaya po yun. Yung nasiro ang 8 diretso. Sa tanang buhay ko po, maliban nung martial law ay wala pong nangyayari na ganyan, na masisiro ang oposisyon. Wala po. Wala. Parating may nananalo na oposisyon. Ay ngayon nga, tignan mo na ang composition ngayon ng ng Senado. Wala. Walang kwenta ang komposisyon ng Senado natin ngayon. Mga walang pinaglalaban, mga walang prinsipyo, mga walang, ang tawag ko dyan, walang pagkatao o walang personality. Wala. Mas maganda pa ngayon ang nangyayari sa lower house. Kasi nga, yung 2019 dinaya yun at yan nga, lumusot yan si Bongo na hindi naman naging mayor yan, hindi naging barangay captain, si Bato de la Rosa, hindi naman naranasan na maging congressman yan, agad senador. Ayan po, hindi ba? Kaya walang kwenta. Itong 2022, dinaya na naman yan. Dinaya yan. Kaya nga number 1 si Robin Hood Padilla. Kaya nga wala nang kwenta po ang Senado eh. Wala na. Maliban yung iba dyan, pero ay kung grupo na nga yan, walang kwenta, wala nang kwenta yan. Ngayon, inaamin ko po na hindi ko alam kung sino talaga ang may higit na kasalanan dyan
Diyan sa, kaya ayaw ko mag-decide dyan, ano? Kung Marcos ba ang higit na nagmanipula o ang Duterte ang higit na nagmanipula ng eleksyon. Yung 2022 po, eleksyon. Ano? Ngayon, number 4, palaban dahil do or die na po iyan kay Sara. Do or die na po yan. Kaya lalaban na yan. Time is short. And they are running out of time. Ayan po. May kasunduan po kasi yan eh. May kasunduan yan na sila ang mananalo, dadayain nila ang eleksyon, pero ipagtatanggol nila ang bawat isa. Ayan po ang kwan yan. O kaya ay bibigyan nila ng pabor ang bawat isa. Ay pero nga ay hindi naman sila Diyos, ay may Diyos po tayo na kayang baguhin yan. Kahit na umiiyak na yung mga kakamping, wala ng pag-asa, wala na silang pupuntahan. At kung hindi ay ipasa Diyos na lang o kaya ay iiyak na lang talaga. Ay pero nga ang Diyos nakakagawa ng paraan yan eh para mag-away yung dalawa na magkakampi o yun ang daya ng eleksyon para mag-away sila. At ayan na nga, dahil sa kasakiman po yan eh. Hindi ba? Pira ang pinag-awayan yan eh. Remember, hindi ba humihingi ng 500 million si Sara kay Bongbong? Humihingi siya, ang ibinigay ay 125 million lang. Confidential fund. Ay doon na nag-umpisa, hindi ba? O hanggang umabot na dyan sa tambaluslos. Kaya sila nag-away. Pero wala tayong alam dyan. Wala tayong pakialam dyan. Hindi natin ginawa yan. Sila mismo ang gumawa niyan. Kaya nga ang sabi ko, Diyos ang gumagawa niyan eh. Nag-away sila dahil nga dyan sa kasakiman nila sa pera. Hindi ba? O. Palaban dahil hindi natupad ang kanilang mga balak. At noon, naririnig ko pa na aywan ko lang kung totoo ha, kasi ako po ay pinag-aaralan ko po ang mga news ay may usapan daw na 50-50. Ha? May usapan sabi nila eh na kalahati ng term ay ang uupo ay si Marcos, kalahati ng term magre-resign si Marcos at ang uupo naman ay si Sara. Aywan ko lang kung totoo yun o propaganda lang yun. Pero may balita noon. Hindi raw tutupad ito si Marcos. Ay aywan lang natin. Kung totoo man yan o hindi, wala tayong pakialam dyan. Bahala sila. Dalawa sila nag-usap dyan eh. Ayan nga hindi natupad ang kanilang balak at ang nangyari pa ngayon ay tumbalik sa kanyang inaasahan. Yung inaasahan po ni Sara, tumbalik o kabaliktaran, hindi ba? Tumbalik sa kanyang plano. May plano kasi sila yan eh. Opo. Nawan to sawa na siguro ang benepisyo nila, hindi ba? May narinig ako nung isang araw eh na gusto kong i-vlog eh. Narinig ko na isa sa pinag-aawayan pala ay ang mga Duterte ay nakaka-receive pa daw ng 500 million per month patungkol dyan sa Pugo. Aywan ko lang kung regional yan o saan yan o buong Pilipinas yan. 500 million per month ang nare-receive na mga Duterte dyan sa Pugo. Ay nagre-reklamo na raw yung mga kwan eh. Yung mga bataan ni Bongbong Marcos eh. Ay bakit sila nagre-receive yan? O, palagay ko totoo yun eh. Bakit sila nagre-receive yan? Ay tayo naman, hindi ba? Yun ang sabi. Yun ang balita noon. Kaya nga mag-aaway po eh. Pero wala tayong pakialam dyan. O hindi natin ginawa yan. Sila ang may kagagawan yan. Kasi nga nakita nila, ay oo nga bakit ang, ay si Irap at saka si Kwan huwiting lang ang pinag-awayan eh. Hindi ba? Si Chavit Singson, huwiting lang. Ayan, pugo yan eh, hindi ba?
O dollar po yan. O international po yan. Malamang totoo yun eh. Ang nakaka-receive daw hanggang ngayon, o hanggang siguro nung hindi pa iniimbestigahan niyang Pogo, ang nakaka-receive daw ay mga alipuris ni Duterte. O, hindi ba? Ay papalag talaga yung mga ay simpre magkalahating term na 2 years na mahigit Hindi ba? Bakit sila pa nakaka-receive? Kumbaga sa mayor yan ay hindi na nakaupong mayor, sa kanya pa ang waiting. Mali naman siguro yun, hindi ba? Yun po ang mga reason ko bakit talagang ito si Sara Duterte ay nakikita ko na palaban sa impeachment. Ayan po hindi natupad yung balak, hindi nangyari ang mga inaasahan o kaya yung mga plano, kaya ganyan. Do or die na po yan. O sige po yan lang po ang pauna ko na sumasang-ayon ako sa paniniwala ni Engineer Tuto Kausing. Opo, magaling mag-analyze kasi ang mga engineers. Magaling po. Opo. At isa pa, si Batang Maynila 2X, hindi ba? Engineer din pala yun. Civil engineer yun tignan yung magpaliwanag yun. Napakagaling, hindi ba? Pero hindi po ako subscriber nun. Kasi nga, na-identify ko siya na kwan siya Isko Moreno Di ba? Kaya hindi po ako nag-subscribe sa kanya. Pero pinapanood ko rin siya at kumukuha din ako sa kanya ng mga idea kung minsan. Kasi magaganda po yung idea niya Pero hindi ako nag-subscribe o nagla-like sa kanya. Kasi nga, pag nakita ko na iba yung leaning, ay hindi ko na sinusuportahan. Ngayon, ay bago ko po ipagpatuloy, ay nais ko muna, ito po yung mga batch number 1 po ito na gusto kong pasalamatan. Opo. Mayroong nga na kahapon nag-subscribe si online Piccolo. Salamat po sa inyo yun ang last kahapon tinignan ko pinag-aralan ko kasi ngayon ang YouTube nakikita pala doon sino ang latest. Si online Piccolo, salamat po sa inyo. At ito naman po yung batch number 1 po, gusto ko lang po silang pasalamatan. Ipagpaumanhin nyo po kasi nga ay mahalaga po ang oras natin at mahalaga po ang mga oras nyo. Kaya ito, binibilisan ko lang po hindi ba? Ito si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, salamat po sa inyong lahat. Libla Girl, Alex Sarmiento, batch number 1 po ito Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernad ng Cebu, Larry Narbais, Josia Lan, Elinita Skrapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Leti Peralta ng Mambora Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querty Q, Juna M, Renaldo Abintino, Mel Herrera, Gang Imaston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer E. Duarte, Hias Minsan Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ait Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John DeCinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton,
Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichchay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Yung iba bihira na silang nakikita ko na nagbablog, pero suportahan po natin sila. Siguro may mga problema lang o may inaasikaso. At nakikita ko po na yung vlog nila ay para po sa bayan, para sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic, Sara Duterte, bakit palaban sa impeachment? Opo, palaban po yan. Kasi nga uulitin ko, dinaya po nila lang eleksyon. Hindi sila nanalo yan. Ako 100% po na yan ang aking paniniwala, yan ang paninindigan ko. Opo. Kahit na ikamatay ko yan. Opo. Sigurado po ako dyan. At ito nga, qualified po ako dito na magsalita nito. Itong ginamit na nagpadala ng boto sa Comelec, yung nagpadala po ng boto ay computer po ng Comelec ang ginamit nila. Yun po, which comprises yung 51% na mga boto doon dumaan sa computer ng Comelec. 192.168.0.2. Private po yan. Private IP address. Private or kuminsan ang tawag dyan ay local IP address o kaya ang tawag ng iba dyan ay personal IP address. Iyan po ang nagpadala ng 50% ng mga boto ng buong Pilipinas. 51% po. Ano po ang ibig sabihin yan? Kung mayroon tayong 100,000 na vote counting machine, 100,000 plus ay 700 ata 100,700 plus na vote counting machine. Yan po sa isang presinto isa. Sa isang presintong isa. Ngayon, 51% po nabaliwala yon at ito lang ang nagpadala. Itong iisang computer na ito, usually, palagay ko yan, laptop yan, na nakakonekta sa Comelec, yung server ng Comelec. Kaya nga siya ang nag-identify ang Comelec po ang nag-identify nito, itong IP address na ito, yung 192.168.0.2. Iyan po, paano mong sasabihin na hindi dinaya yan? 51% po ng boto. Kung ang bumoto ay 55 million o 60 million, ay ang 30 million doon ay dumaan dito. Sa local na yan o sa computer na yan na nakakonekta naman sa Comelec. Hindi ba? Naandun lang ang nagmanipulate o nangdaya. Naandun lang sa Comelec. Paano mananalo ang mga oposisyon dyan kung 51% ay dumaan dyan sa computer na yan? Okay, ipapaliwanag ko po ha. Dito ko nalaman pala na yung mga vote counting machine natin ay lahat yan ay public IP address. Ang akala ko kasi noon ay local o private IP address. Akala ko noon, pwede kasi yan pero makikidrang ka din sa server. Halimbawa, yung isang school, mayroon silang server
tapos yung bawat kwarto, mayroon silang computer, pwede po yun local IP address yung kwan na yan. Pero paglabas niya, dadaan siya ng server. At yung server na identify yun as public IP address. Kasi hindi po siya padadaanin ng telco eh. Hindi siya makakadaan sa Globe o kaya sa Smart o kaya doon sa isa. Tatlo yan eh. Hindi siya makakadaan kung hindi siya ma-identify na siya ay public. Hindi siya padadaanin. Kasi accountability po yan eh. Saan nanggaling? Ay doon sa server ng isang school. Ganun po yan. Ang akala ko noon ganun. Hindi pala. Ang nangyari pala ay bawat isang vote counting machine ay mayroong sariling public IP address. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, bakit hindi ginamit yan? Hindi ba? Bakit hindi ginamit? At ang nagpadala ay isang computer lang. At dinaya na yan. Hindi ba? Dinaya na po yan. Kasi nga, ang kontrata, ang nasa batas, batas po yan eh. Kaya bumili tayo ng vote counting machine na 100,000 plus na vote counting machine. Sa buong Pilipinas po yan. Oh, bakit hindi ginamit yung 50% yan? Oh. Hindi ba? Kayo po mag-decide. Hindi ba? Oh. Ang kontrata, ang alam natin, ang magpapadala ng boto, usually kasi, ang isang presinto ay ina-assume ko na 700 voters yan eh. Hanggang 1,000 yan eh. O 1,200 voters eh. Sa isang presinto po o sa isang vote counting machine. Bakit hindi sila nagpadala ng boto? At ang nagpadala ng boto ay iisang computer. Yun nga yun, na-identify nila. Mind nyo ha, inuulit ko lang ang nag-identify nito ay hindi tayo. Wala tayong alam dito. Walang alam ang telco dito. Ang nag-identify niyan, yung 192.168.0.2 ay yung server ng Comelec. At inuulit ko lang hindi padadaanin ito sa transmission line ng telco. Hindi padadaanin kasi private siya eh. Hindi siya makakadaan. Ganun po yan. Doon lang siya sa local nila. Doon lang siya sa local area network nila. Yang Comelec na yan. Pero pwede siyang makipag-communicate sa iba, dadaan muna siya ng server. Ganun po ang ibig sabihin yan. Hindi siya makakalabas kung hindi siya pararaanin ng server. Ayan po, Ngayon, palagay ko maliwanag na yan, Pero uulitin ko lang, bakit hindi ginamit ang mga vote counting machine na magpadala ng boto? Ayan po, Ngayon, hindi nila ginamit kasi alam nila talo sila. Ayan po, Alam nila talo sila kung gagamitin lahat yan. Oh. Bakit matatalo sila? Ay, tignan nyo lang po yung mga meeting di avance o yung mga ako, minomonitor ko po yan by hour. Kasi may nagpapadala po sa YouTube. Kung minsan mga private individual, minomonitor nila gaano kadami ang tao o papaano dumarating ang tao. Naglalakad po Naglalakad sa mga kalsada. O, galing ng Makati, galing ng Pasay, galing ng Maynila. Naglalakad po, nakikita po ng drone yan. O, hanggang sa aabot ng 1,000,000. Ay samantalang sa mga meeting ng mga Marcos at saka Duterte, combine na po yan hinahakot ng bus. Hindi alam kung saan nanggaling, mga bayaran. Kaya kako matatalo yan. Matatalo yan. Kung mayroon akong nakita na 6 o 7 na meeting na ganon, at 7 na meeting din na walang tao sa meeting nila Duterte at saka ni Marcos, alam ko talo na yan. Oh. Hindi ba? At isa pa, kung ang mga tao
na umaatin doon ay nagdodonate sila ng pagkain, nag-o-offer ng sasakyan, o nagbibigay ng pera. Nagbibigay po ng pera, opo, totoo po yan. Ay, ako nga, ang laki ng naandito ako sa Amerika, pero gumagastos din ako. O, ayan po yung mga churches na nakontak ko dyan sa Pilipinas ay kinukumbinsi ko na maglinis sila. Yan po ang sinasabi ko. Nagbibigay ako ng pangkape, hindi ba? O pangmerienda, o pambili ng pansit. Ganun po yan. Kasi kinukumbinsi ko nga sila na maglinis sila. Tapos ganun ang mangyari. O matatalo. Ay sa tanang buhay ko po, yan ang pinagbabasihan ko, yung meeting. Kung mananalo ka o hindi. Ganun po yan. Wala nang umaatin tapos mananalo pa ng ganun. Hindi ba? Itataas ko lang po ha. Ito pong 192.168.0.2 buong bansa, buong mundo po, yung mga IT expert, ipakita mo yan. Alam nila na local yan. Local IP address. Alam nila yan. At ito naman, 172.217.6.196, example lang po yan ng isang public IP address. Example lang po yan, At ito din, yung 192.168.0.2 ay example po yan ng private IP address. Pero alam yan ng mga IT expert sa buong daigdig po yan. At yan nga ang nagpadala. Hindi ba? Paano mangyari yan na ang magpapadala ng boto ay iisang computer lang? Na siguro yung 31 million na yan, ang nagpadala ng boto ay kasi nga ay 51% ng lahat ng bumoto eh. O, ito lang ang nagpadala eh. Adi dinaya na yan, hindi ba? O, plus pa yung mga meeting, hindi ba? Yung mga meeting na wala namang umaatin sa meeting ni Bongbong Marcos at saka ni Duterte, hindi ba? Bakit sila mananalo yan? O, ayun nga, dinaya nila. Ang pangatlo po, kaya nga po ako nag-vlog dito, ay ang una kong vlog, araw-araw noon, yung first day, second day, araw-araw, pinapaliwanag ko papaano po dinaya. Opo, at mayroon akong bulletin board na ginagamit po. Nasa outdoor po ako, andun ako sa parang shade dito sa Los Angeles, California. Gumawa ako ng shade eh. Ay doon ako nagpapaliwanag. Kasama ko yung bulletin board. Straight line po ang boto na sa kasaysayan po ng eleksyon, hindi po nangyayari yan sa simula hanggang matapos. Kung nakatable kasi ang boto in a tabulated form, hindi makikita eh. Pero pag green up mo yan in the graphical form, i-represent mo yung mga boto nila, boto ni Lini, boto ni Marcos, boto ni Isko, boto ni Pacquiao, ni Pangtiro Lacson, hanggang matapos ganun. Kaya dinaya yan. O, 60% daw si Bongbong hanggang matapos. Straight line eh. O, kay Lini ata 29% lang. O, hanggang matapos. Ang susunod ata si Pacquiao 5%. Si Isko 4%. Si Pangtiro Lacson 3% hanggang matapos. Ay di dinaya yan. Bakit hanggang matapos ganun? Hindi ba? Iisa ang resulta. Hindi ba? Yung lamang ni Lini at saka ni Bongbong Marcos ay straight line. Hindi po nangyayari yan. Ay engineer po ako. Kaya nga nirepresenta ko doon sa vlog ko, yung kauna-unahan ko pong vlog dito, ganun ang pinaliwanag ko patungkol dyan sa dayaan sa eleksyon. At marami pang iba, pero i-discuss ko siguro bukas.
i-discuss ko at ibibigay ko rin yung mga qualification ko. Bakit alam ko yan? Bakit? Ay simpre ay iba po mag-discuss ang isang inhinyero. Iba po yan pag diniscuss yan. Ngayon, ayun nga we have 100,000 plus boot counting machine na binayaran po natin yan ha. Binili po natin yan. Bakit hindi ginamit yon? Hindi ba? Bakit 51% doon hindi ginamit? Pero isisingit ko lang po ha, ang nangyari pala dito, mayroon pala nagpapadala na ng boto ay alauna pa lang ng eleksyon. Alauna pa lang ng hapon nagpapadala na. Pero wala na yan sa akin. Ay, yung 3 lang na sinabi ko ay okay na yun Talagang dinaya na yan Pero idagdag lang natin alauna pa lang na dapat ang closure ay 7 in the evening, hindi ba? Ng May 9 ata yan. 7 in the evening. Ay bakit alauna pa lang may nagpapadala na? At hindi po lulusot yan sa telco kasi may record sila Yung transmission lag. Ngayon, yung reception lag naman ay ganun din. Mayroong ganun na nagre-receive na sila ng mga resulta. Alauna pa lang. Di dinaya yan, hindi ba? Bakit mangyayari yan? Ang sagot po ng kumilik yan, si George Irwin Garcia, ang sabi niya ay testing lang daw yon. Ay bakit ka magtitesting? Sabi nga ng TN Trio, bakit ka magtitesting sa araw ng eleksyon? Hindi ba araw ng eleksyon magtitesting ka? Testing lang daw yon. Na nagpapadala kunyari ng boto ay alauna pa lang. Ay simple alauna, 2:00 ay nagpapadala na yan. Kaya siguro tinignan muna nila pero hindi. Kwan na yan, talagang iyon na yun ang kwan nila. Kasi dapat ang magpadala ng boto ay at least mag-8 o'clock ng gabi. Kasi marami pang gagawin yan Aayusin muna, yung iba magmimirinda muna, o magchichismisan muna, bago nila ika-count yan. Yung iba magpapaganda muna, hindi ba? Yung mga teacher natin na mga dalaga, hindi ba? Simple aayusin muna nila ang sarili nila Hindi ba? Hindi naman trabaho agad hindi ba? Kaya ganun dapat ay Alas City kwan nagtatransmit Alas City wala pang 7:30 ata, wala pa nagtatransmit na imposible. Sabi nung engineer na communication kwan, si General kwan ata yun. Ano rin pangalan nun? Isa doon sa TN Trio. Opo. Electronics Communication Engineer pa yun, na General. Ay ngayon po, ayan po 51% ng mga boto natin ay dumaan doon sa private IP address. Yun lang Yun lang, hindi ba? Dinaya na yan. Paano ka pang mananalo? Paano mananalo si Lini dyan? Hindi ba? Ang nagpadala ng boto ay yung isang tao lang o yung isang machine lang na minanipulit po dyan. Ang tawag nung TN3 dyan ay yung man in the middle. Na dapat wala yan. Ay mayroon nga, may gumanap na man in the middle, inaayos muna, tapos yan nagpadala. Ganun po yan. At ako po ay pinangangatawanan ko yan kasi nga ay ang dami ko nang tinanong na computer expert. Ang dami ko na. At naiintindihan ko sila kasi nga ay yung ang dami ko na rin na-install ng mga computer networking, ang dami na. Isa na yan dyan sa Senado ngayon. Yung computer networking po niyan ay ginawa po ng Alcatel. Sila ang nanalo dyan nung ginagawa yan. Ay ako po yung electrical engineer na parang kasama nila dyan as a project management. Opo, Alcatel ang nanalo dyan. Additional po yan, dagdag lang yan. Aywan ko kung may 500 na ata yan. 500 na outlets na in-install dyan.
Oh. Ito na po ang sabi ni Jesus Christ, the one who has ears to hear, let him hear. Ayan po ang sinabi ng Biblia o ni Jesus Christ. Yun daw may tainga para makinig ay makinig ang sabi niya. Hindi ba? At parati pong ganyan yan. Lahat po ng nakasulat po yan. Lahat ng sa New Testament po, halos lahat. Isa lang ang kinuha ko, ito kay Matthew. Pero halos lahat yan ay nakarecord yan sa lahat ng yung 4 na gospel o 3 siguro nakarecord yan. Those who have ears to hear, let them hear. Ganun po yan. Parating ganyan yan, ay bakit nga? Ay kailangan nga gamitin natin ang ating mata at ang ating tainga. Kasi nga ito sa Jeremiah 5:21, at uulitin ko na naman ito, parati kong sinasabi ito, na yang ginawa natin na computerize ang eleksyon, kalukuhan yan. Kalukuhan po yan. Opo. Pero, pinanukala po yan ng mga mambabatas. Haka po ng mga tao yan. Haka lang ng mga mambabatas noon yan. Dahil nga noon, parating may dagdag bawas. Parati ito si Enrile na nanalo sa Mindanao dahil nga sa dagdag bawas. Diyan Kaya ang sabi nila, i-computerize na natin yan. Maaalis yan. Yun ang sabi nila. Yun po ang panukala nila. Yun ang haka nila. Pero nangyari ba? Hindi po. Hindi po nangyari. Dahil nga, tayo ay nagiging pulis. Opo. Yan po ang sabi ng Biblia. Huwag po kayong magalit sa akin na bibilisan ko na lang po at malilit na ako. Jeremiah 5:21. Hear this now. You, O foolish people, ang tawag po, without understanding. Wala nga tayong naiintindihan dyan Bakit nanalo yan, hindi ba? Basta nanalo, hindi ba? Who have eyes and see not. Ayan nga, hindi ba? Hindi natin nagamit ang ating tainga at ang ating mga mata. Hindi natin nabasa. Hindi natin narinig na isinigaw yung pangalan ni Marcos. Bakit siya nanalo? Ayan po, kaya ang nire-recommenda ko po ngayon sa susunod na eleksyon, sa 2025 eleksyon, tanggalin na yung computer na yan. Manual na lang sa precinct level. Manual na lang. Para talaga nagamit natin ang ating mga mata, nagamit natin ang ating mga tainga. Doon pwede tayo mag-testify. Ay ngayon kasi walang mag-testify dyan Kasi wala talagang bumilang Walang bumasa, hindi ba? Ang bumasa ay computer. Ayan po ang nilalabang ko dito. O sige po, hanggang dito na lang po, uulitin ko lang po, hear this now, O foolish people, without understanding, who have eyes and see not, and who have ears and hear not. Hindi ba? Yan ang nangyari po dyan dahil ginawa nating computerize. Lahat na. Mali po yan. Sumasalangsang po tayo sa Diyos, sa nature, hindi ba? Gamitin natin ang ating mga mata, gamitin natin ang ating mga tainga. Hindi ba? Ayan po, hanggang dito na lang po, at sana po ay may natutunan po tayo. At muli, mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, hello po, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.